Kabanata 721. Hinawakan ni Sebastian ang crossbow bolt na nakapaloob sa kanyang tiyan at hinayla ito palabas. Pagkatapos, nakatayo sa dulo ng barko, humarap siya kay Caspian, na nakatayo 12-dosenang talampakan ang layo. Napakatalam ng kanyang titig, tila nakikita ang lahat. Ngumiti si Caspian ng mapanuksong sinabi, "Hindi ko akalain na may ganitong master na nakatago sa mundong ito. Gayunpaman, nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Hindi mo dapat ako kinalaban. Pinatay mo ang aking 4 strongmen, pinatay ang 100 sa aking dark troops, at binubuli ang aking anak. Kahit na mamatay ka ng 1,000 beses, hindi ito sapat. Ipapahiwa-hiwalay kita sa 1,000 piraso upang pawiin ang galit. Puso ko. Masyado kang nagdiwang. Kahit na ginamit mo ang mga taong ito para palayasin ako, papatayin pa rin kita." Mariing sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malakas at hindi natitinag, puno ng hangarin na pumatay. Napailing si Caspian sa paghamak. Kanina, marahil, hindi sigurado iyon, ngunit ngayon, ang iyong pagkamatay ay kumpirmado. Kahit ngayon, ang pagpatay sa iyo ay magiging isang piraso ng cake. Sa mga salitang iyon, lumukso si Sebastian sa hangin, na sumusugod sa Caspian na parang isang makapangyarihang agila. Noong mga 33 talampakan pa ang layo niya, nagpakawala siya ng hampas ng palad sa hangin. Dumagundong ang napakalaking espiritual na enerhiya patungo sa Caspian, na yumanig sa mismong espasyong dinaanan nito. Nakakatakot ang puwersa habang sinisira nito ang lahat ng dinadaanan nito. Malamig na ngumiti si Caspian habang hindi kumikibo. Hindi man lang siya gumawa ng hakbang para ipagtanggol ang sarili. Nang malapit na siyang hampasin ng White Dragon, 4 na figure ang biglang lumabas mula sa likuran ni Caspian. Sabay-sabay silang naglunsad ng sarili nilang mga hampas ng palad, at ang sagupaan ng mga enerhiya ay sumalubong sa White Dragon ng direkta. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa hangin habang ang lahat ng puwersa ay nagbanggaan at nagkawatak-watek. Ang magulong enerhiya ay tumawid sa barko, agad itong nabasag sa alikabok. Ang tubig sa pool ng dugo sa ibaba ay itinapon sa hangin sa pamamagitan ng nakakatakot na pagsabog, na umuulan sa isang pulang-pula na shower. Huminto sa pag-atake si Sebastian nang maging seryoso ang kanyang ekspresyon. Naisip niya na pagkatapos na mailabas ang 300 crossbowman, magkakaroon siya ng one-on-one na labanan kay Caspian. Hindi niya inaasahan na ang lalaki ay may napakaraming nakatagong card, na siyang 4 na nangungunang mandirigma na nakatago sa kanyang tabi. Sa panahong ito, kung saan mahirap ang cultivation at kakaunti lamang ang makakalampas sa Divine Realm, ang mga nakarating sa tuktok na Divine Grandmaster Realm ay itinuturing na mga Elite Grandmaster. Si Dorian ay isang Elite Grandmaster, at ang 4 na ito ay kapareho niya. Napangisi si Caspian, natutuwa sa sarili. Hinding-hindi ako lalaban ng hindi nakahandang maigi. Ang 4 na ito ay ang pinakamalakas na mga warlord ng Starfire Empire. Ni hindi ko kailangang igalaw ang mga daliri ko. Sapat na sila para patayin ka. Ngayon, Sebastian, hindi ka na makakatakas. 4 na walang kwentang tanga. Sa tingin mo kaya mo akong patayin kasama kayong 4? Sabay-sabay na lang sa akin. Ako, Sebastian, never feared away. Sa isang mahigpit na pagkakahawak sa hangin, ipinatawag ni Sebastian ang dugo mula sa pool. Ang likido pagkatapos ay natipon sa isang napakalaking dragon. Sa isang malakas na pagtulak, pinadalhan niya ito ng dagandong patungo sa Caspian at sa kanyang mga warlord, na handang puksain ang lahat ng bagay sa landas nito. Naramdaman ang mapanirang kapangyarihan ng pag-atake ni Sebastian, mabilis na umiwas si Caspian at ang kanyang mga warlord. Sinamantala ang pagkakataon, muling pinagdikit ni Sebastian ang kanyang mga kamay, hinayla ang dugo mula sa pool tungo sa hugis ng isang napakalaking espada. Sa isang mabangis na laslas, ibinaba niya ito sa kanila. Energy Slash. Alam niya na ang kanyang espiritual na enerhiya ay humihina pagkatapos ng naunang pakikipaglaban sa mga crossbowman. Kung itutuloy niya ang laban, sigurado siyang mauubos siya, kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis.
Ang tibak ng dugo ay humigit kumulang 66 na talampakan ang haba. Punit-punit ito sa hangin na parang hahawiin ang lahat sa kalahati. Sobrang nakakatakot. Ang isa sa mga warlord, na napagtanto ang napipintong panganib, ay sinubukang umatras ngunit napakabagal. Sa gulat, binunot niya ang kanyang espada at itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo, umaasang harangin ang paparating na hampas. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang isang matunog na boom sa hangin. Ang espada ng warlord ay nabasag sa dalawa, at ang kanyang katawan ay sumabog sa isang pagsabog ng dugo, na nagsabog ng pulang-pula na ulan sa buong larangan ng digmaan. Kabanata 722. Sinaktan ni Sebastian ang isang elite grandmaster sa isang suntok, na ikinatulala ng lahat, kabilang ang Caspian. Bagamat sikat si Caspian bilang pinakamalakas sa Starfire Empire, kahit na hindi niya madaling mapatay ang isang elite grandmaster nang walang sneak attack. Gayunpaman, hayagan itong ginawa ni Sebastian, at pagkatapos na maubos ang karamihan sa kanyang lakas sa naunang labanan. Nakakatakot ang sobrang lakas niya, na ikinagigil ni Caspian. Para naman kay Luis, nakatayo siya roon sa gulat, malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang pag-iisip na minsan ay nakaharap niya ang napakalaking pag-iisa, at nakaligtas, parang isang himala. Ang lalong ikinabigla ni Luis ay ang hitsura ni Sebastian ay halos kaedad niya. Tumanggi siyang maniwala na ang isang taong kaedad niya ay maaaring maging ganito kalakas. Ito ay dapat na isang matandang halimaw na marunong magpanatili ng isang kabataang hitsura. Patayin niyo siya. Nakalunok si Sebastian ng isang tableta, at bago makabangon ang kanyang mga kaaway mula sa kanilang pagkabigla, naglunsad siya ng panibagong pag-atake. Direkta niyang tinutukan ng suntok ang isa sa mga warlord habang nanlalabo ang kanyang figure habang sumusugod. Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw habang ang warlord ay nagawang harangin ang suntok ni Sebastian, ngunit ang puwersa sa likod nito ay napakalaki kaya nagpa-atres ito sa kanya. Tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Bago pa man siya makahinga ay nasa harapan na niya si Sebastian. Sa sobrang takot ay halos basin na niya ang sarili. Tulungan niyo ako. Sumigaw ang warlord para humingi ng saklolo, hinampas si Sebastian gamit ang kanyang espada. Sa wakas ay nanambalik Caspian at ang iba pa at nagmamadaling umatake. Mabilis na nakabuo si Sebastian ng proteksyon na hadlang ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Hinawakan niya ng isang kamay ang espada ng warlord at sinipa ito sa tiyan gamit ang paa. Sa isang nakakasakit na kalabog, nanlaki ang mga mata ng warlord habang ang isang malaking butas ay napunit sa kanyang likod, na umaagos ang dugo. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpadala ng panginginig sa natitirang mga kaaway. Lahat, sabay-sabay na umatake. Kailangan natin siyang mapabagsak. Sigaw ni Caspian. Natatakot din siya, kaya alam niyang kailangan na nilang patayin si Sebastian ngayon, kung hindi, mahaharap sila sa masasamang kahihinatnan mamaya. Alam ng natitirang dalawang warlord na siya ay tama, kaya sila ay umabant kahit na ayaw nila. Gamit ang espada ng nahulog na warlord bilang sa kanya, nakipag-away si Sebastian sa tatlo. Bagamat mabilis siyang nakipag-usap sa dalawang elite na Grandmaster kanina, naubos niya ang karamihan sa kanyang espiritual na lakas at nasa mahinang kondisyon. Si Caspian ay napatunayang isang mabigat na kalaban. Ang kanyang Demon Clone Technique ay nagbigay daan sa kanya na lumikha ng maraming pekeng larawan ng kanyang sarili, napakabilis na gumagalaw na mahirap para sa karamihan na subaybayan siya. Karamihan sa mga tao ay mahihirapang harapin ang ganitong uri ng pamamaraan. Gayunpaman, ang banal na kahulugan ni Sebastian ay nagpapahintulot sa kanya na matukoy ang tunay, na ginagawang walang silbi ang mga ilusyon. Gayunpaman, ang presyon kay Sebastian ay napakalaki. Naubos na niya ang karamihan sa kanyang lakas at nagdamo ng mga pinsala. Sa pagharap sa pinagsamang pag-atake ng tatlong powerhouse, napilitan siyang umatras ng hakbang-hakbang. Samantala, lalong lumakas ang loob ng kanyang mga kaaway, na wala siyang puwang para huminga. Energy Breaker.
Isang makapangyarihang pamamaraan ang pinakawalan ni Sebastian, itinulak ang kanyang espada pasulong. Isang napakalaking puting sinag ng enerhiya ang bumaril mula sa talam, na winasak ang lahat ng nasa daan nito. Namutla sa takot si Caspian. Wala siyang oras para umiwas, kaya inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at naglazlaz ng isang malakas na suntok. Devil Slash. Kabanata 723. Ang hakbang ni Caspian ay pantay na nagwawasak, na pinalakas ang kanyang kapangyarihan ng higit sa 2 beses. Napakalakas nito. Ang pag-aaway ng dalawang mga diskarte ay nagpadala ng isang matunog na shockwave sa hangin. Nabasag ang puting sinag, ngunit ang nagresultang pagsabog ng enerhiya ay nagpalipad kay Caspian. Iniluwa niya ang isang bibig ng dugo sa hangin, puno ng takot ang kanyang mukha. Nahuli rin ang dalawang warlord sa pagsabog. Habang sila ay itinulak pabalik, ang kanilang mga kaloob-looban, at halos maubos sila ng dugo. Hindi rin nakatakas si Sebastian na hindi nasaktan. Ang lakas ng kanyang pamamaraan ay naubos ang kanyang natitirang espiritual na enerhiya. Naiwan siyang mapatla, basang-basa sa pawis, at hingal na hingal. Alam niyang imposibleng talunin si Caspian ngayon, kaya tumalikod siya at tumakas. Tigilan mo siya. Huwag mo siyang hahayaang makatakas. Sigaw ni Caspian. Pinilit niyang tumayo at habulin si Sebastian, sa kabila ng kanyang mga pinsala. Sumunod naman ang dalawang warlord, hinabol siya. Dahil nang hina sa mga naunang pag-atake, hindi makagalaw si Sebastian ng mabilis. Halos hindi niya nagawang makatakas sa Imperial Chaplain Manor bago siya maabyutan ng 3. Naiwan na walang pagpipilian, muli siyang bumaling upang lumaban, gamit ang kanyang malakas na pisikal na lakas para makisali sila. Ang kanyang walang humpay na pag-atake ay nagpapanatili sa 3 sa isang sandali. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay sa laban na ito. Kung tutuusin, isang buhay lang ang mawawala sa bawat isa sa kanila. Nagpakawala si Sebastian ng sunod-sunod na galit, napilit na pinaatres ang kanyang mga kaaway, pagkatapos ay muling tumalikod at tumakas. Siya ay nakipaglaban at umatras, sa kalaunan ay nagtungo sa mga tarangkahan ng lungsod. Sa kabila ng lungsod ay may kagubatan. Kung makapasok siya sa kakahuyan, baka magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi siya bibigyan ni Caspian ng pagkakataong iyon. Pinakilos niya ang mga puwersa ng depensa ng lungsod upang maglunsad ng isang malawakang pag-atake. Ang Imperial Defense Army ay ganap na binubuo ng mga mandirigma na armado ng mga nakamamatay na sandata. Kahit na hindi sila seryosong banta kay Sebastian, mas pinahirapan nila ang pagtakas niya. Gayunpaman, mabilis na nakita ni Sebastian ang isang puwang sa kanilang pormasayon. Sa isang mabilis na sugod, nadulas siya sa karamihan, nakisama. Ang dalawang warlord ay hindi nang ahas na umatake ng walang ingat. Ang kanilang mga ordinaryong welga ay hindi makakasakit kay Sebastian, at ang kanilang mga malalakas ay papatayin ang kanilang sariling mga tauhan. Ang hindi inaasahan ni Sebastian ay ang ganap na pagwawalang bahala ng Caspian sa buhay ng kanyang mga hukbo. Walang awa na sinalakay ni Caspian, walang pakialam sa pagkamatay ng sarili niyang mga tao. Siya ay tulad ng isang baliw na tao. Takot na takot ang Imperial Defense Army, kaya nagkalat sila sa paligid. Hinablot ni Sebastian ang dalawang sundalo at inihagis kay Caspian bago sumugod sa tarangkahan ng lungsod. Hiniwa ni Caspian ang mga sundalo sa kalahati ng isang hampas at ipinagpatuloy ang paghabol. Mabilis na tumakbo si Sebastian. Ang kagubatan ay wala pang 547 yarda ang layo, kaya naabot niya ito sa loob lamang ng ilang paghinga. Gayunpaman, mabilis na napapikit si Caspian at ang kanyang mga tauhan. Na may matinding kislap sa kanyang mga mata, biglang lumingon si Sebastian at naglaslas sa hangin, na nagpadala ng alon ng enerhiya ng espada sa mga humahabol sa kanya. Energy Slash. Inubos ng atakeng ito ang halos lahat ng natitirang enerhiya ni Sebastian. Halos maubos ang kanyang katawan, ngunit hindi may kakaila ang kapangyarihan ng Energy Slash. Dahil sa gulat,
tumigil ang tatlong kalaban sa kanilang landas at agad na nag-counter-attack. Tatlong sinag ng enerhiya ang bumangga sa energy slash ni Sebastian. Nakakabingi ang impact. Isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang PAM unit sa lugar, nagpapadala ng alikabok at mga labi na umiikot sa kalangitan na parang isang higanteng buhawi. Ang eksena ay lubos na nakakatakot. Kabanata 724. Nang tuluyang maalis ang alikabok, tumakbo na si Sebastian sa layo na 328 talampakan. Nagmamadaling sinundan siya ng tatlong lalaki, ngunit nang makapasok na sila sa kagubatan, si Sebastian ay nawala ng walang bakas. Ang kakilakilabot na kapangyarihan na ipinakita ni Sebastian ay nagdulot sa kanilang tatlo ng takot na maghiwalay, na patuloy na nagbabantay para sa isang biglaang pag-atake. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na pumasok pa sa kagubatan. Walang pagpipilian si Caspian kundi iwanan ang paghabol, at bumalik ang tatlo sa Imperial Chaplain Manor. Lord Lawson, sino ang lalaking iyon? Paano siya magiging napakalakas? Tanong ng isa sa mga warlord. Hindi ko alam. Para bang sumulpot na lang siya bigla mula sa hangin, sagot ni Caspian na madilim ang mukha sa frustration. Mula sa kanilang naunang labanan, napagtanto ni Caspian na ang lakas ni Sebastian ay higit pa sa inaasahan niya. Sa one-on-one na laban, hindi siya kumpiyansa na makakatagpo siya ng pagkakataon. Lord Lawson, ginalit na natin siya. Kapag naka-recover na siya, talagang maghiganti siya. Ano ang dapat nating gawin? Ang parehong warlord ay labis na balisa. Magsanib puwersa man silang tatlo, baka hindi nila kakayanin ng buong lakas si Sebastian. Kung magkahiwalay man sila, madali niyang mailabas isa-isa. Sa buhay ni Sebastian, wala ni isa sa kanila ang makakatulog muli ng mahimbing. Ang mga mata ni Caspian ay kumikislap sa malamig na pagkalkula. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, may alam akong ipinagbabawal na pamamaraan. Pansamantalang mapapalaki nito ang aking kapangyarihan ng maraming beses. Kung matagumpay kong may sigawa ito, ang pagpatay sa taong iyon ay isang simpleng bagay. Lord Lawson, pinag-uusapan mo ba ang Blood Demon Pill? Nag-aalangan na tanong ng isa sa mga warlord. Umiling si Caspian. Ang Blood Demon Pill ay maaaring magdoble ng lakas ng isang tao, ngunit ang mga side effect ay masyadong matindi. Kung may nangyaring mali, maaari kang tuluyang mapilayan. Ang ipinagbabawal na pamamaraan ay may mga side effect din, ngunit ang mga ito ay hindi gaanong mapanganib. Gayunpaman, hamin na ang kanyang boses, iniwan ang kanyang pangungusap na hindi natapos. Mabilis na hinimok ng Southern Warlord, gayunpaman ano. Ang ipinagbabawal na pamamaraan ay tinatawag na ipinagbabawal, para sa isang dahilan. Nangangailangan ito ng isang bagay na tunay na masama ang dugo ng 3,000 birhen na lalaki at 3,000 birhen na babae. Kailangan mo rin ang dugo ng maraming mandirigma bilang isang catalysta para gumana ito. Ito ay isang kasuklam-suklam na pamamaraan. 11. Sumimangot ang Southern Warlord. Napakasama nun. Ang ganitong pamamaraan ay hahatulan ng mga Diyos at maging ng mga tao. Gayunpaman, mahinahong sinabi ng Western Warlord, hindi ko iyon nakikita. Sa buong kasaysayan, ang mga nakakamit ng kadakilaan ay hindi kailanman nag-aatubiling sa maliliit na bagay. Si Lord Lawson ang haligi ng ating Starfire Empire. Kung may mangyari sa kanya, maaari itong ilubog ang buong bansa sa kaguluhan. Baka maging kapahamakan. At saka, paano naman tayo? Kahit hindi tayo kasing kapangyarihan ni Lord Lawson, kailangan pa rin nating protektahan ang ating bansa. Ang pagsasakripisyo ng iilan para sa mas higit na kabutihan ay isang presyo na maaaring kailangan nating bayaran. Hindi natin masasabi yan. Mga inosenteng buhay yan. Sagot ng Southern Warlord. Kung mamamatay tayo, paano ipagtatanggol ng Starfire Empire ang sarili laban sa Twilight Empire? Kapag dumating ang panahong iyon, ang mga buhay na mawawala ay higit pa sa ilang libo. Malamig na sumangot ang kanluranin. Ang Southern Warlord ay tumahimik, hindi nakipagtalo. Napabuntong hininga si Caspian.
Parehong maganda ang punto nyo, iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan akong magdesisyon. Kahit pagdaanan natin ito, walang ibang makakaintindi sa bigat na dinadala natin. Lord Lawson, huwag ka nang mag-alinlangan pa, ang panawagan ng Western Warlord. Ipaubaya mo sa akin at sa Warlord sa Timog ang usapin ng mga bata. Kung tungkol sa pagtitipon ng dugo ng mga mandirigma, iyon ay isang bagay na ikaw lamang ang makakahawak. Paano ang tunog na iyon? 11. Nandito na tayo sa sitwasyon na to. Wala na tayong ibang pagpipilian, sabi ni Caspian, parang nag-aatubili, kahit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Sa katunayan, ang ipinagbabawal na pamamaraan ay hindi lamang pansamantalang nagpalakas ng kapangyarihan. Nagbigay din ito ng permanenteng pagtaas ng lakas. Matagal na niyang pinaghahandaan ito, at ngayon ay nahuhulog na ang lahat. Kahit na hindi nangyari ang mga kamakailang pangyayaring ito, makakahanap siya ng dahilan para maisagawa ang ritual sa kalaunan. Ngayon, sa tulong ng dalawang warlord sa kanya, ito ay mas maginhawa. Ang dalawang warlord ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapakilos ng mga bagay-bagay. Ang Western Warlord, sa partikular, ay sabik. Ang Southern Warlord, bagaman hindi mapalagay, ay walang nakitang ibang pagpipilian. Ang pagtanggi ay mangangahulugan ng pagkawala ng pabor kay Caspian. Kahit na hindi sila patayin ni Sebastian, tiyak na gagawin ni Caspian. Bukod dito, ang kanilang mga pamilya ay hihilahin din kasama nila. Wala silang pagpipilian kundi tulungan si Caspian. Ipinadala ng dalawang warlord ang kanilang pinagkakatiwalaang mga nasasakupan upang magpanggap ng mga bandido at salakayin ang mga malalayong nayon sa kabundukan, na dinukot ang mga bata na kailangan nila. Siyempre, para sa kaligtasan, pinili nilang gawin ito sa ilang malalayong nayon sa bundok. Kabanata 725. Pagkaalis ng dalawang warlord, lumingon si Caspian kay Luis at nagtanong, nasaan si Leticia? Ikinulong ko siya sa woodshed. Dad, anong binabalak mong gawin sa kanya? Sagot ni Luis. Isang malamig at mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Caspian. Pinalaki ko siya, tapos ngayon nang ahas siyang traidorin ako. Dalhin mo siya sa akin. Gusto kong makita kung paano ko siya parurusahan. Dad, patayin mo na lang siya. Ang isang traidor na tulad niya ay tiyak na isang kapahamakan kapag iniwan na buhay, nakamandag na sabi ni Luis. Isa kang handgal. Bulalas ni Caspian. Siya ang babaeng pinapaboran ng Crown Prince. Kung siya ay mamatay, mawawalan tayo ng pawn para makontrol siya, na lubhang makakasama sa ating mga planong pabagsakin ang trono. Pero, Dad, kahit ibigay natin siya sa Crown Prince, baka hindi na niya kontrolado, nag-aalalang sabi ni Luis. Tumawa si Caspian at sinabing, may mga paraan ako para mapasunod siya. Dalhin mo siya dito at bigyan mo muna siya ng magandang bagbog. Hayaan mo siyang matuto ng leksyon niya. Tumanggaw si Luis at pinuntahan siya pabalik. Gayunpaman, pagdating niya sa woodshed, nalaman niyang napabagsak na ang lahat ng gwardya. Masama ito. Nakaramdam siya ng gulo. Nagmamadali siyang pumasok sa kakahuyan at nakita niyang nakatakas na si Leticia. Tumakbo siya palabas at sinampal ng gising ang isa sa mga guard. Galit na galit niyang tanong, nasaan siya? Nanginginig sa takot, nauutol ang guard, Mr. Luis, pakiusap huwag mo akong patayin. Nakatakas si MS Lawson. Pinabagsak niya kami at tumakas siya. Mga walang silbi. Sigaw ni Luis sabay sampal sa ulo ng guard. Mabilis niyang iniulat ang sitwasyon kay Caspian at nagpadala ng mga lalaki upang habulin siya. Galit na galit si Caspian nang marinig ang balita, ngunit ang priority niya ay mag-focus sa ipinagbabawal na teknik. Kapag nakumpleto na, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng husto, na posibleng magpapahintulot sa kanya na maabot ang maalamat na demigod realm. Kung nangyari iyon, ang buong mundo ay magiging kanya, at lahat ay yuyuko sa harap niya sa takot. Naghiwalay ang dalawang warlord at mahusay na nahuli ang mga bata. Sa loob ng isang araw, nahuli nila ang 3,000 lalaki at 3,000 babae.
Kasunod ng utos ni Caspian, dinala sila sa isang lambak na 300 milya mula sa kabiserang lungsod. Sa lambak, ang isang altar ay inihanda na, pinalamutian ng masalimuot na mga ukit. Sa tabi nito ay isang kristal na pool, na binabantayan ng husto. Ang mga nahuli na bata, mula 11-12 taong gulang hanggang sa mga sanggol pa lamang, ay sumigaw sa takot. Walang awa si Caspian. Sa utos niya, isa-isang dinala sa altar ang mga bata at pinugutan ng ulo. Damaloy ang dugo sa crystal pool. Maraming mga bata ang nawalan ng malay sa nakita, at ang mga naiwan ay lalo pang umiyak, ngunit sila ay nahaharap sa isang hindi maiiwasang massacre. Samantala, hindi alam ni Sebastian ang mga pangyayaring ito. Nagpapagaling pa siya sa isang kuweba sa kagubatan. Matapos ang isang buong araw na pagpapagaling mula sa pagkahapo at mga pinsala, sa wakas ay naramdaman niyang gumaling. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kuweba. Determinado siyang bumalik sa Imperial Chaplain Manor at tapusin si Caspian. Paalis na sana siya, nang may nakitang pamilyar na figure ang kanyang sentido. Sa isang iglap ay lumapit siya rito at maya-maya ay may nakita siyang babae. Si Leticia iyon. Laming-galing siya sa paligid na parang may hinahanap. Habang kumikislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Sebastian, mabilis itong lumipat sa likuran niya at hinampas siya sa ulo.